Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Dumating ang ulan at itinaboy sila. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga. Maliliit na gagamba palaging masaya. Laro-larong sinta, buko ng papaya. Dala-dalay guslo, sisidla ng bunga. Pagdating sa dulo'y nabali ang sanga. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Narito po ang mga tunog ng nasa larawan. Una po ay cymbals. Ting! Ting! Kasunod naman po ay ang tahol ng aso. Arf! Arf! Kasunod po ay patak ng ulan. Patik! 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 Kasunod naman po ay ang tunog ng pusa. Meow! Meow! Ang pakiramdam ko po pag ginagawa ko itong mga tunog ay masaya. Pwede nga bang COVID-19 vaccine sa aming mga bata? Sa Amerika, hindi pa pwedeng ibigay ang bakuna ng Pfizer-BioNTech sa mga batang edad 15 pababa. Hindi naman pwedeng bakunahan ng Moderna vaccine ng mga batang edad 17 pababa. Paliwanag ng World Health Organization sa pagdinig ng Senado, hindi pa raw kasi nasusubukan ang bakuna sa mga bata. Ayon din sa World Health Organization, less susceptible o mababa ang tsansang magka-COVID-19 kami mga bata kumpara sa mga adult, bagaman maaari kami maging carriers ng virus. Karaniwan daw talagang sa adult muna sinusubukan ang anumang bakuna bago sa aming mga bata, para na din sa safety namin. Pero kalaunan, isasama rin daw kaming mga bata sa vaccination. Pero para po sa akin, dapat munang hintayin ang resulta ng Department of Health ang mga trial bago magdesisyon kung isasama sa vaccination program kami mga bata. Hintayin muna natin ang sapat na ebidensya kung saan nasubukan na ang mga bakuna sa mga bata, bago pa natin yan maipatupad sa ating bansa. Kahit hindi pa kasama sa vaccination kaming mga bata, mababa din daw po kasi ang posibilidad na mahawa kami ng virus kung ang adult sa paligid namin ay may bakuna na. Maraming salamat po. Kain sa pagkatuto bilang 7, tingnan ang hulwarang pan rate mo sa ibaba. Bilangin ang maikling
guhit sa loob ng sukat na kumakatawan sa kumpas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magandang araw po! Ako po si Akia Janine Claire M. Hernandez. Nagmula sa SPED GT sa pamahala ng aming advisor, Ma'am Lendy C. Cacho. Narito po ako upang hingi ng inyong suporta at boto bilang Vice President. Kung mamarapatin po ninyong mga kapwa ko mag-aaral, ay buong puso ko pong tatanggapin ang mga responsibilidad na iaatang sa akin bilang Vice President dahil ako po ay self-motivated at naniniwala na sa mga simpleng pamamaraan ngayong panahon ng pandemya ay magiging kapakinabang at maasahang leader ng ating grade level kung sakali na tayo ay mag-face-to-face na. Isa po ako sa susunod at magpapatupad ng mga health protocol sa ating paaralan upang siguraduhin ligtas ang lahat. Maraming salamat po. Sa amiga, para malapit. sa prima, Leo. ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Que aquí estamos locos todos, todos, que aquí estamos locos todos, todos, que aquí estamos locos todos, todos. Tírame paso, paso, paso. Levanta las manos, muéveme los pies. Ang punong kawayan. Sa isang bakuran, may ilang punong kahoy na may kanya-kanya katangian. Mabunga ang santol, mayabong ang mangga. Mabulaklak ang kabalyero, tuwid at mabunga ang niyog. Ngunit, sa isang tabi ng bakuran ay naroroon ang payat na kawayan. Minsan, nagpaligsahan ang mga punong kahoy. Tingnan ninyo ako, wika ni Santol. Itik sa bunga, kaya mahal ako ng mga bata. Tay kita, wika ni Mangga. Mayabong ang aking mga dahon at hitik pa sa bunga, kaya maraming ibon sa aking mga sanga. Higit ako maganda, wika ni Kabalyero. Bulaklak ko'y marami at pulang-pula. Kahit malayo, ako ay kitang-kita na. Ako ang tingnan ninyo. Tuwid ang puno, malapad ang mga dahon, at mabunga, wika ni Niyog. Kayo, kaawa-awa naman si kawayan. Payat na, wala pang bulaklak at bunga. Tingnan ninyo, wala siyang kakibo-kibo. Lalo na siya nagmukhang kaawa-awa. Nagtawanan ng mga punong kahoy. Pinagtawanan nila ang punong kawayan. Naggalit si Hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ng kanyang paghihip. At isang oras niyang pagkagalit ay nalaga sa mga bulaklak. Nahulog ang mga bunga at mga buwal ang mga puno ng mayayabang na punong kahoy. Tanging ang mababang loob na si kawayan ang sumunod-sunod sa ihip ng malakas na hangin ang nakatayo at di nasalanta. Aral ng kwento. Ang kayabangan ay nagpapababa sa dangal ng tao. Kaya, huwag magiging mayabang. Maging tulad ni kawayan ng pagkumbaba. Bagaman, hindi siya kasing gaganda at kasing tikas ng ibang mga puno, siya naman ay higit na matatag sa oras ng pagsubok. Maraming salamat po. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, pundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng hinay. Tupong sing-sing, metong niyang timpo.
2, Week 6. Gawain sa pagkakatuto bilang 3. Kaibahan ng edukasyon o pag-aaral sa panahon ngayon. Napakalaking pagbabago ang naiidulot ng COVID-19 sa pag-aaral namin mga bata. Hindi kami nakakapag-aral sa loob ng paaralan. Hindi din po namin nakikita ng personal ang aming mga guro at kamag-aral. Nakakalungkot po na sa loob ng 2 taon tahanan na ang aming naging paaralan. Mas masaya at marami pa sana kaming matututuhan kung kami sa silid-aralan ng aaral. Magandang araw! Ako po si Akia Janine Claire M. Hernandez. Nagmula sa Grade 5 SCPGT sa pamamahala ni Sir Jason D. Precioso. Narito po ako upang hingin ng inyong boto at suporta bilang auditor. Asahan niyo po na buong puso ko tatanggapin ang mga responsibilidad na ibibigay ninyo sa akin bilang auditor. Maraming salamat po.